ang pagpapagaling sa Bethesda. Pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong igahan, at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, nadalin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalin ko ang aking higaan, at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking Ama'y patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kuya Ben? Alam mo, habang tumatagal at lumalalim itong ating pong pinag-uusapan, ay napakahalaga, lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya, na kung saan ay patuloy sa pakikinig sa ating pong programa ng Patnubay. Kaya tayo po ay ingat na baka mamali ay matalisod tayo o matalisod ang ating mga tagapakinig. Kaya pa tinitingnan natin at pinag-aaralan ng malalim ang mga bagay-bagay. Dito po sa binasa na ito, alam po ninyo yung tinatawag nilang deposito ng tubig na ito ay pinupuntahan ng mga pagano Sinasadya ito na kasi ang paniniwala nila sa sandaling bumaba nga naman yung anghel at ito ay para bang masawsawan doon na gumagaling. Alam mo ba, Kuya Joe? Napakaraming ganito sa ating mga nangyayaring ganito na hanggang sa ngayon ang paniwala nila, pag may lumabas na tubig kung saan-saan maaari nang maging makapagpagaling na sa kanilang mga may sakit. Pero depende pa rin yun sa kanilang pananampalataya. Marami ang nangyayaring katulad nito na sinasadya yung mga lugar na mayroong pinagbubukalan. Pero alam niyo po, may napakahirap ang mga bagay-bagay na kung magkaminsan ay isa lamang kwento o pinalaki lamang, exaggerated na kwento tungkol sa ang isang lugar na yan ay nagpapagaling.
Pero hindi po ito yung malalim na bagay dito sa tinalakay ngayon at mabinasang balita na mula po sa isinulat ni Juan. Kundi ang mahalaga dito, yung misyon na patuloy na ginagawa ng ating Panginoong Hesus na kung makikita po natin kahit sa pinakadulo, sinasabi niya, yung kabutihan ay higit kaysa doon sa batas na pinaiiral ng mga Hudyo. Kasi nung araw po talaga, hindi pwedeng kumilos at magtrabaho kung araw ng pamamahinga sapagkat sinusunod po ito ayon doon sa batas ng lumang tipan nung kapanahunan ni Moises nang maglikha ang Diyos sa ikapitong araw ay nagpahinga. At yung pa rin ang kanilang nakaugalian. Pero mayroon nga pong nagtanong halimbawa ikaw ay nagpapahinga na isang doktor sa kapanahunan ito at doktor ka. At mayroong lumapit sa iyo na naghihingalo na ang kanyang minamahal sa buhay, ikaw ba ay hindi pupunta o tatakbo? Alin ba ang mahalaga? Yung iyong pamamahinga, yung ikaw ay makapagligtas ng buhay. Ito yung binibigyan ng tuon at binibigyan ng malaking timbang ng ating Panginoong Hesus na higit na dapat bigyan natin ng pansin ang ikabubuti ng pangkalahatan, yung ikabubuti ng ating kapwa, yung ikabubuti ng isang tao na mayroong pangangailangan, immediate needs, na dapat matugunan kaysa doon sa mga batas na pumipigil na gawin ang mabuti. Kaya mga minamahal ko, mga tagapakinig, kung makikita po natin yung pagpuna ng mga Hudyo na lalong naggalaiti sa galit, hanggang ngayon nagaganap ito nangyayari ito Sapagkat kung magkaminsan, para po yan mga nagiging kaganapan sa mga simbahan, kahit na anong napakabuti na plano ng isang pare o ng isang obispo, kung magkaminsan nasasansala sapagkat yung pansarili nilang pananaw, pansariling paningin at palapalagay ng tao ang kanilang gustong sundan. Hindi po yung talagang dapat at nararapat at makatutuhan ang dapat gawin para sa sambayanan, kundi yung pansarili lamang nilang mga palapalagay. Kaya kung titingnan po natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, kahit na panahon ng pamamahinga, kung sadyang kinakailangan, dapat nating gawin. Pero dito po sa pagpapagaling na ito ng ating Panginoon, simple hindi naman po yung hindi yung sinabi niya, hinimas niya o whatsoever Ang ginawa dito ng ating Panginoon ay sinabi lamang niya, bumangon ka, dalhin mo ang mga yung daladalaan, yung mga gamit, pagkatapos dinala niya kanyang higaan at ang masalubong nga yung mga Hudyo, itinatanong na, bakit sino ang nag-utos? Ang hinahanap nila ngayon, paano nangyari? Pero hindi nila itinanong paano gumaling. Paano nangyari sa kanya at nakamit niya yung kagalingan. Kaya pagdating po doon sa bandang huli, ang sabi ng Panginoong Hesus nang muli silang magkita, ang sabi ng ating Panginoon, doon sa may sakit, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kapag ikaw binigyan na ng pagkakataon ng Diyos, kapag ikaw ay nakaramdam na ng pagpapatawad, kapag ikaw ay nakaramdam na ng iyong kalakasan na biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos, dapat ito ay magpatuloy na. Dapat kung ikaw ay naglilingkod na ngayon sa ating Panginoon, at kung ikaw ay isa ng apostolate, apostolate ka na ngayon, at ginagawa mo ng sanggampaning Kristiyano, ay huwag ka nang tataliwas dyan, sapagkat yan, kung bakit mo nagagawa, yan ay grasya ng Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos. Kaya, kung ginagawa mo yan, sinusundan mo si Jesus, at si Jesus na sumusunod sa anumang ginagawa ng kanyang Ama, nakatitiyak tayo na ang ating Panginoon ay hindi kanya pababayaan. Amen.